So gawa muna tayo ng embutido. Kasi sayang din yung mga ang dami naming ground beef diyan. Actually pinamigay ko na nga yung iba. Yung mga ibang ground beef na binigay ni boss. No, minsan pinamigay ko doon sa ilang tropa, doon sa Chiliwak, doon sa mga kaibigan natin. At kung nakita nyo iba kong video, pinamigay ko din doon sa mga kaibigan natin sa Suri. Kasi nga pag binibigyan kami dito ni boss ng ground beef, talagang punong-puno yung rep. Hindi naman kami malimit nagluluto ng ground beef kasi minsan nakakasawa na rin eh. 'Di ba, syempre bakahan, nasa bakahan kami. Doon nga po pala sa mga nagtatanong kung nagbebenta kami ng baka na porkatay, hindi po. Talagang lang po 'yun, inaalagaan lang, ginagatasan. And then pag may napilay, halimbawa hindi makalakad, 'yun ibinebenta na doon sa mga nagkakatay. Pero sa amin po, hindi po talaga nagkakatay. Ngayon, kung talagang mayroong parang ika nga alam nilang malapit ng pumanaw na baka, tumatawag sila ng nag-i-slaughter ng baka, doon nila ipinapakatay. And then, pag kinatay doon sa likod, at na-timing na doon kami, kita namin, yung mga laman loob, kami ang kumukuha. Kaya timingan, minsan pa ngayon, kasi ilan na yung workers dito, may mga Mexican na rin na workers. So may mga kaagaw na. Unlike before na talagang pilay lang yun na dito. So pag nagkatay, yung mga pangpapaitan, yung mga sobrang laman, yung mga yun nakukuha namin. Syempre, paunahan na. Pero yung mga atay, yan, hindi nila kinukuha yan eh. Sawa kami sa atay. Nung minsan, inuwi namin yung mga atay ng baka. Ang dami. Ginawa naming adobo, ganan. Ay, di ba sa atin ang atay? Napakamahal ng atay. Mas mahal pa nga ang atay kaysa sa laman eh. Yun, kinuha namin yung mga atay. Minsan, pinamimigay ko doon sa mga kaibigan ko. Tapos yung mga kasama ko, pinamimigay din doon sa mga kaibigan nila sa Chiliwak, sa Suri, sa iba't ibang minsan sa mga ka-church nila. So, yun ang kagandahan dito sa amin. Kaya, sa totoo lang, kahit pa sabihin nung iba na mas mataas yung rate namin, kami 20, kami 22, kami kasi po dito, alam nyo naman po na open ko na sa inyo, kami po 18 lang ang per oras namin dito. 18 lang po, hindi ko po ikakila sa inyo, talagang 18 lang. Pero kumpara naman po dun sa iba na kilala ko na nagbe-message, ang rate po nila nung dumating dito ay 16. Mayroon pa nga pong 15 eh. Nagme-message sa akin, 15 lang daw yung rate nila nung dumating sila dito. Then yung bahay nila, 700. So kung i-compute natin, 15 yung rate nila. Tapos, nakakaano lang daw sila, 1,000 per 2 weeks. So sa loob ng 2 weeks, meron silang 1,000. Sa loob ng 1 month, meron silang 2,000. Then kakaltasan pa. Then mga groceries pa nila. Then yung bahay nila, 700. Dumadaing nga sa akin nung minsan yung kaibigan ko, nakakausap ko, sabi niya, friend, wala natitira sa akin, mas nakakasave pa ako nung nasa Taiwan ako. Sabi ko na lang sa kanya, tiis-tiis lang muna, ganun talaga, at least na dito na tayo. And then kapag nakuha mo yung permanent residency, mag-upgrade ka ng dito, kung gusto mong mag-care aid, kung gusto mong lumipat, yun. Ganun po talaga, kasi yung iba naman, kalimitan talaga, ginagrab nila kahit mababa. Mahalaga, Canada daw. Mahalaga, makapasok daw. So yun nga, kahit dito sa amin, 18 lang po kami. Ang kagandahan ng nagustuhan ko po kasi dito, yan, kagaya niyan, ground beef, libre na yung ground beef namin. Kahit na yung aming sahod ay hindi kumpara dun sa iba na talagang nasa 20 plus, yung bahay po namin ang mura, 120 lang. Yan, kagaya nito, solo ko na itong buong kwartong to, napakarami kong gamit. And then may pa ako, walk-in closet. And then yun nga, kapag sinabi namin, boss, baka pwede makayong ground beef pag kailangan talaga namin. Isang sabi lang namin, sabihin, kuha kayo dyan, box na yung ground beef. Tapos may mga, minsan yung ribs pa nakasama. Pag may nagkataong may ribs, o kunin nyo na rin yung ribs. Tapos may yung mga sausages, o kunin nyo na yung mga sausages. Pinapakuha na niya. And then yung tatay ni boss na senior citizen na, minsan every 2 weeks, minsan every week, dinadalang kami ng tray na eggs. Dati hati-hati kami nun eh. Ngayon, mas marami na. Kaya halos paghahatian namin yung ilang tray ng eggs. 4 na tray ng eggs every So nakakaipon. Nakakaipon talaga kami dito ng mga stocks. Kagaya nitong ground beef, yung eggs. Tapos,
Yun nga, halos itong niluto ko tong embutidong to, ang nabili ko na lang dito, yung bell pepper, yung carrots, yung onion, tsaka yung garlic, tsaka tong hotdog. Kasi pag nag-iimbutido ako, gusto ko may palaman niya na hotdog sa loob, tsaka egg, tsaka cheese. Yun. So, libre na tong egg kasi supply na nga dito sa amin. And then yung ground beef, yan, libre na rin to. Ito, yung gatas, kasi naglalagay po ako ng milk sa embutido. Kagaya nung nakasanayan ko yung mga lutong Lukban Quezon. Kasi sa Quezon po, ang sasarap po dyan ng mga luto ng embutido. Naalala ko dati, pag napunta ako ng Lukban Quezon, talagang ang mata ko nakatingin doon sa, pag may handaan, sa embutido. Talagang yan yung parang kahinaan ko. Sabi ko, sarap naman ng embutido noon. Sabi ko, kaya ako yung talagang sawa ba? Kasi syempre, titikim tayo, ilang hiwa lang. And then now, ito, sawa ka ngayon sa ground beef, sawa ka ngayon sa embutido. Yan, itong milk na to, kinuha ko siya doon. Kasi, nakuha din naman yung mga kasama ko. Akin lang naman to. Sorry, inumin ko na, Yan. Ito po ay fresh milk. Ito na rin po yung inilagay ko dito. Oy, kanina, hindi ko pa iniinom, hindi ko pa tinutungga to. Nung nag-uwi ako, kumuha ko niyan, konti. Sineperate ko, yun yung nilagay ko dito. Ang sarap ng fresh milk namin kasi talagang galing sa sa mismong baka, sariwang-sariwa, kaya talagang ang lasa niya, ang sarap. Pag hindi ka sanay, talagang medyo babalik-balik ka sa CR, sanay na kami, kaya malasa talaga. Kaya halos lahat ng ingredients ko libre na. Kaya pag gumawa ko ng embutido, i-stock ko siya ng for ilang weeks para init-init na lang ako pag uwi. Sa mga di nakakalam, ang hilig ko talaga ay ang pagluluto. Hindi talaga ako dyan sa vlog-vlog na yan. Mahilig talaga ako magluto. Lalo na kung maganda yung kusina, kumpleto yung kusina. Tapos ang dami ng ingredients na kumpleto, areglado yung mga ingredients. Embutido, apretada, kaldereta, sinigang, nilaga, ano pa ba? Halos lahat, munggo, mga chop suey. Mahilig po ako magluto. Mas gugustuhin ko pa nga magluto kaysa mag-vlog eh. Kaya hindi ko nga, ang gusto ko talagang pasukin vlog dati, paggawa ng mga recipes. Kaya nga lang, nung nag-start na ako mag-share ng mga tips and ideas sa mga nakakarating dito, hindi ko tapos yung mga daily life, mga ganan, na ano yung nangyayari sa buhay namin dito. Nakakatuwa lang po't nakakataba ng puso na may mga ilan akong messages na natatanggap na sasabihin nila, Sir Perds, tuloy mo lang yan, yung vlog mo, kasi yung asawa kong may sakit, ikaw yung laging pinapanood habang nakahiga. Na ano po ako doon, parang talagang sabi ko, ang sarap naman sa pakiramdam, may nakaka-appreciate ng mga ginagawa kong videos. And then, minsan may magsasabi na, ito talaga, napakaraming basic ko na itong natanggap na message na to. Wala pa po ako sa Canada, kayo na po yung pinapanood ko, hanggang sa nakarating po ako, kayo po yung naging inspirasyon ko. Yun, dun sumasarap yung ano ko yung pakiramdam na sabi ko, kahit na sabihing putyo-putyo lang yung mga vlog ko, alam mo yung kahit pa paano may nakaka-appreciate. Kaya totoo nga pala yung kasabihan, hanggat may isang taong naniniwala sa iyo, magpatuloy ka. Kaya yung mga negative na nababasa ko, dinededma ko na lang po. Kasi doon po ako nakapokus sa mga nakaka-appreciate. Sabi ko nga, hindi naman nila alam kung ano yung laman ng puso ko para bakit ko ginagawa itong mga ganitong videos, para yung ibang tao na nagnanais makarating dito, makita yung buhay namin yan. Kagaya nito, posible palang ganito yung bahay na datnang ko, posible palang ganito yung employer na datnang ko, posible palang, yung mga ganun po ba, yung mga possibilities na dadatnan nyo dito. Kaya sinishare ko po sa inyo. So imagine, yung bahay mo 120, then may nagsusupply pa sa inyo ng ground beef, ng egg, and ito, fresh milk. Nakakakuha naman kami kahit paano kung gusto naming uminom. Sasawa kami. Yung iba nga, pag sineset up yung tangke, kasi pag nag-set up kami ng tangke, yung maglilipat na kami ng tangke at magwawash na yung pinakang tank, bagsak ang gatas niya, napakarami. Maraming masasayang talaga, di may iwasan. Yung ginagawa nung iba namin kasama, pag open ng tank, sinasalok, inihilamos yung gatas. Pampaganda daw ng kutis. Kaya talagang, kahit pa paano po dito, malaki talagang save sa amin. As temporary foreign workers, sinasamantala namin itong ganitong pagkakataon upang makaipon. Kaya lang talaga, ang masaklap na katotohanan, may ilan tayong kababayan talaga na hindi maganda yung dinadapnan. So, nangyayari, talagang hindi nakakaipon. Bukod sa mahal na yung accommodation, gaya ng anong nabanggit ko kanina,
2,000 every 2 weeks. 700 ang bahay. Talagang wala siyang naiipon kasi gastos pa dito. Malaki kung i-convert mo sa Pinas, nasa 80,000 yun. Kaya lang, paano ka mabubuhay dito? Imaginein mo yung 2,000 mo, 700 sa bahay na kagad mapupunta. And then yung groceries mo for the whole month, isaabutin ng around, sabihin na natin, tipid na 500. And then may mga kaltas ka pa, for example, kung internet, mga ganon, kung magbabas ka pa, kung etc. So, I can't imagine magkano natitira sa kanila, siguro I think 200, 300. So magkano na lang po yun sa kung magpapadala ka pa sa Pinas. Talagang mahirap po doon sa iba na mag-adjust pagdating dito, especially doon sa mga minimum wage lang, sa mga low wage earner na kagaya ko. Kaya talaga nagpapasalamat pa rin ako kay Lord na talagang kahit pa paano natagpuan ko itong ganitong klase ng work na mababa yung accommodation, and then ito may mga nakukuha tayong ganito, kaya dapat nating ipagpasalamat ito. So marami-rami din akong guys nagawa. Naka 9 pieces din ako ng embutido. And then ngayon habang i-steam ko na siya, magluluto ako ng pansit para habang inaantay ko siyang ma-steam. Kasi almost 1 hour din to bago i-steam. Samahan nyo ako guys, tara. So yun nga, magluluto pa ako ng pansit ngayon para merienda kasi nakakasawa din namang magkanin. And then i-ready ko na yung mga embutido ko. Inaantay ko lang tong kumulo, then i-steam na natin. So, ito na yung mga nailuto ko, yung pansit at saka yung embutido. Ayan, tingnan nyo naman, napakasarap niyan. Talagang tinimplahan ko siya, and then binigyan ko din yung ilan nating mga kasama dito kasi marami naman to, di ko to mauubos. And then, ito may muffins tayo from Costco at saka juice. So, ito yung ginagawa ko. Pag day off ko, nagpo-food trip talaga ako dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, mabubuhay na ako dito sa kwartong to talagang kahit wala ng labasan kasi marami naman tayong stock dyan at saka pagkain. Kasi ayoko nga din ng labas kasi napapagastos ako compare dun sa dito ka lang sa bahay at nananahimik ka, sulitin mo yung internet mo, manood ka, mas makakasave ka pa kaysa naman, kasi kada labas ko natetempa ako makabili ng sapatos, kahit na sabi ko magsasapatos ba ako, lagi naman ako nasa farm, lagi ako nakatsinelas. And then kahit na anong dami mo ng sapatos dito, may Jordan ka, kung ano man ang mga sapatos mo, pag nag-snow na, wala na. Hindi ko na magamit kasi mas gusto ko pang gamitin yung mga boots, yung talagang hindi pumapasok yung lamig. Unlike before, nung nasa Taiwan ako, talagang gusto ko mag-collection ng sapatos. Pero dito, okay na ako doon sa isang sapatos na boots. Kasi pag summer naman, hindi din naman ako masyadong naglalabas. Kalimitan, pag nag-grocery nga ako, nakatsinelas eh. Pupunta ako sa mga mall, nakatsinelas. Medyas lang, okay na yon. So, kung bibili ako ng maraming sapatos, unless talaga may plano ako mag-collection ng sapatos, kaya lang, wala naman akong plano. Kasi sabi ko nga, mas okay sa akin talaga na yung pera, kapag na-save ko, ibili ko ng mga properties like mga lote, apartments, yun po yung mas priority ko. Kaya nga, laking save talaga dito. Imagine, itong mga halos niluto ko, puro libre na lang, yung embutido, yung ground beef, yung egg, and then konti na lang idadagdag mo. Sa ganung paraan talaga, malaking masasave mo. Kaya dun sa mga nagtatanong sa akin, kung worth it na po ba yung 20, worth it na po ba yung 25, worth it na po yung ganon, hindi ko naman po kasi alam kung magkano yung accommodation ninyo. Baka mamaya mas mataas nga kayo ng basic ng salary compare dun sa mga 18, 15 lang, pero dun naman kayo titirahin sa housing, sa accommodation. Kaya dun po nagkakatalo. Yun po yung madalas kong sinasabi sa inyo. Well, anyway, hanggang dito na lang muna. Magpo-food trip muna ako kasi nagugutom na rin ako. Talagang sabi ko nga sa inyo, talagang mas hilig kong magluto kaysa mag-vlog. Wala naman akong gagawin today. May pasok na kasi ako. Madaling araw yung pasok namin mamaya. Kaya magpapahinga na rin ako ng maaga. Siguro susundot lang ako ng isang movie. Kasi nga 3 shifts na kami dito. Unlike before na ang pasok lang namin ay sa umaga at isa sa gabi. Ngayon 3 shifts na kami napasok. Isa sa umaga, isa sa hapon, at isa sa alas 10 nang nag-i-start. So madaling araw na kami nakakauwi. Kaya kailangan ko na magpahinga. So salamat guys sa pagsama sa akin sa ating food trip. Baka magmukhang mukbang na tong channel ko. Kaya sinare ko lang sa inyo yung daily life ko pag day off ko.
At tulad ng lagi kong paalala, magtipid, magtipid, magtipid. Huwag muna tayong sasabay doon sa mga matatagal na dito dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Dahil ang mga plano natin minsan, na plano nating maging PR, plano nating makakuha ng bahay, plano natin, lahat po yung nagbabago kapag wala po tayong ipon. Kaya hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli. Huwag niyo kalimutang i-subscribe, like at i-share yung video natin para kahit paano magkaroon kayo ng idea sa mga buhay namin dito sa Canada. So maraming salamat guys sa pagsama sa akin dito sa ating food trip today. Maraming salamat. Bye-bye.